Villanueva na nakatanggap muna ng pabaon na nagkakahalaga ng 227.4 million pesos. Dating AFP Chief of Staff Roy Cimatu, 140 million pesos. Retired Major General Carlos Garcia, 386 million pesos. At dating Major General Jacinto Ligot na nakatanggap umano ng 360 million pesos. Bukod sa kanila, pinakakasuhan din ng plunder ang dating Resident Auditor ng AFP na si Divina Cabrera at 6 pang individual. Depensa naman ng kampo ni Ligot, wala raw ebidensya na may ill-gotten wealth siya. Si Garcia naman, hindi pa raw naabisuhan ukol sa kaso. Dati nang itinanggi ni Villanueva at Cimatu ang conversion, pabaon at pasalubong system sa AFP sa kanilang pagharap noon sa Senado. Kasi nga pala DOJ ng investigation. Hindi nga natin. Alam ko Senado lang. Hindi na natin alam. O, at least yung mga sumunod dyan na mga chief of staff, wala na sila. Wala na silang baon. Baon. Sana. Raffle na lang. Drolats. Eto na, ₱1 milyong piso, yan po ang pabuyang nag-aabang mula sa DOJ DILG para sino bang makakapagturo sa kinaroroonan ni retired Major General Jovito Palparan. Ito ay dahil sa kabila ng mga pinadala daw ng niyang surrender feelers ay hindi pa rin sumusuko si Palparan at wala pa rin siya sa kustodiya ng mga otoridad mula nang ilabas ang warrant of arrest noong Disyembre. Kaugnay pa rin niya ng kinahaharap niyang kasong kidnapping at serious illegal detention sa pagkawala ng 2 UP students sa sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan noong 2006. Hiling ng mga abogado ni Palparan sa Malolos RTC, bawiin ang warrant pero wala pang tugon ng korte. Tuloy naman ang paghahanap kay Palparan at may lead na raw sa kanyang kinaroroonan ng NBI. Suportado naman ng Malacanang ang hakbang na dagdagan ang reward money para matunton si Palparan. Dagdagan pa? Ayaw, Okay sila doon sa dinagdag? Mas gusto ko mauna. Gusto ko mauna sumuko siya kaysa maunahan siya ng otoridad. Parang ayaw ko makita yung senaryo na hinuhuli. Madugo yung senaryo. Alam mo, pagkausap mo yung mga sundalo, bayani nila si Palparan. Bayani. Siyempre. Bakit? Eh, yung mga Naging tauhan niya. mga lugar na kung saan ito na-assign, nawala yung mga NPA. Especially Central Zone, di ba? Yes, oo. Eh kasi sabi ng mga sundalo, pag sila naman dinudugot ng kaliwa, di ba? Hindi naman ganun ang pagtrato. Kaya medyo nagbabalanse rin ng palasyo niya dahil nakaabang yung mga retired generals, mga grupo ng mga sundalo. At syempre, pag sundalo ka ang training mo, habulin mo mga kaaway ng Estado, di ba? Na itinuturing nga itong NPA. Tapos hahabulin mo ngayon si Palparan dahil ang akusasyon parang dinukot o nawala yung mga bata na umanikiling naman sa kabilang panig. Kaya binabalansin nila yan. Pinrato yung mga hinuli nila. Yun lang yung potential. Yun lang medyo kung labag sa human rights yung dalawang bata, talagang may dapat panagutan naman yan. Kaya nga hindi siguro. May isa lang. Kaya siguro hindi rin talaga makikita yan kasi kung may nakakita man ng mga tauhan niya, hindi rin siya ituturo di ba? Kawawa din naman. May loyalty Siyempre may loyalty. Code of silence sila. Kami namatay. At samantala, handa raw tumistigo si dating House Speaker Sede Venecia sa kasong graft na hinaharap ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo sa Sandigan Bayan sa nauna niyang payag sa House Committee on Justice noong 2008. At maging sa kanyang autobiography, sinabi ni De Venecia na saksi umano siya kung paano ang broadband project na dapat ay operate transfer project lang ay ginawang government guaranteed project na popondohan ng loan mula sa China. Hinihikayat din niya ang iba pang may alam sa proyekto na tumistigo rin at sa iba pang may sala na umami na. Sa pagkakadawit naman ng kanyang pangalan, itinanggi ni Attorney Mike Arroyo na may kinalaman siya sa umunoy anomalya sa NBN-ZTE deal. Ayon pa sa abogado ng mga Arroyo na si Attorney Ferdinand Topacio, sa paglilitis umano makikita kung sino talaga nagsasabi ng totoo at hindi. At sino ang nagpicture sa kanila? Sino ang kumuha ng litrato? Hindi, nakakasama yan Sila Speaker De Venecia, Chairman Abalos. Nag-ano talaga sila, nag-golf dyan sa China. Pero talagang may motibo yung pagkakaping. Para naniniguro someday. Parang golf ka, ordinaryong golf, walang picturean Wala may dalang cellphone. Pag-tournament, Pero pag ganito lang na friendly golf na ganito dahil O doon kasi mo pa, syempre pa, celebrities. Pipicturean mo din. Siyempre, hindi mo na may bubuka yung bibig mo. Pero ba't Bakit ikaw naman kumakain ng ice cream?
Kasi dito ang punto, sinasabi ka na, pinigil ko naman yan eh. Di ba yun ang depensa naman ni dating Pangulong Gloria. Nung nalaman niya na nag-aagulo na, tinigil niya. Ang problema, merong dole out na nga. May nagbigay na pauna na na. 40 bilyones dolyares na higit pa para ma-approvean itong proyekto na ito. Na hindi naman naaminin ng CTE yun dahil Siyempre. death penalty Oo, yun. siyempre, bawal Bribing a bribery foreign yun. government. Hindi ko na alam kung pwede natin ipatawag din yung mga opisyal ng CTE para mag-testify dito dahil wala namang ganong, di ba? Wala tayong ganong kasunduan na papatawag mo yung negosyante nila. Ganon din sa atin. Tsaka ayaw din nila siguro sabihin na gusto na sila Na kaya sila- they enter into that kind of parang Tumalong project. transaction. Oo, hindi- Para makuha mo yung medyo project. correct. Magbabribe ka, Oo, di ba? hindi sila Hindi rin. papayag. So medyo banned sila sa Pilipinas ngayon pagdating sa proyekto. Mukha eh. Mukha. Kasi malalaki Hindi na rin sila na daw, ZET. Iba-iba lang nila. Pwede nila CTE and BN na raw. Alright, ngayong araw po ay pinagdiriwang ang ika-200 kaarawan ng bayaning si Melchora Aquino. Uy. O mas kilala bilang si Tandang Sora at tinaguriang ina ng himagsikan. Pero bukod sa kanyang kaarawan, idineklara ng Tandang Sora Year ang buong 2012 ng lungsod ng Quezon. Sa paghukay ng kanyang labi sa Himlayang Pilipino Memorial Park, nakatakda itong ilipat ngayong araw sa Dambana para kay Tandang Sora sa Banlat, Tandang Sora, Quezon City kung saan siya ipinanganak at lumaki. Sabi ng mga historian, di ba? Looker daw to. Kamukha ni Don Zulueta. Kasi nakikita natin sa kanya, matanda na siya. Tandang Sora. Pero nung bata daw ito, nung araw, talagang ano daw, maganda. Di ba ganyan ba may records Kaya pa kasi ng mga mga picture? Walang cellphone na may camera. Wala pa. Baka wala pa camera nun eh. Wala pa nag-guhit Wala sa pa kanya, nag-picture. Pero ang laki ng kanya naging papel sa hibagsikan. Siya yung naging ikakay parang komunikasyon, no? Ng mga katipunero sa ordinaryo sibilyan. Babae naman. Babae. Babae komunikasyon talaga. Dineklara. Pero yung bibig niya nakasarado din gano'n. Padating na mga kaawa. Andiyan na sila sa likod ko. Kaya lang sana ipakilala pa natin siya sa mga generasyon kasi pag kinaan ba si Tandang Sora? Opo, isang sakay lang sa Tandang Sora. Hindi ko alam ng pangalan yung Melchora Aquino. Melchora Aquino. Saka wala na siya doon Ano sa ngayon, pera, ha? no? Yung Dineklara yung taong Lang sa 2012 na Tandang Sora Year ni Mayor Herbert Bautista. Samantala, 4 na lalaki kabilang na ang 2 bata ang na-rescue sa Australia matapos silang magpalutang-lutang ng halos 1 oras sa dagat. Pwesto na mag-ama na pupunta sana sa kanilang fishing trip. 8 kilometro na lamang ang nilayon nila mula sa Pampang nang biglang umapoy ang kanilang sinasakyang bangka. Agad po silang tumalon sa dagat at nagpalutang-lutang gamit ang isang ice box. Mabuti na lang at na-activate ng isa sa kanila ang isang emergency tracking device kaya't agad silang natunton ng mga rescuer. Maayos naman ang lagay nila ngayon maliban sa isa sa kanila na nagtamo ng chemical burn sa kanyang binti. Talagang tracking device pala sila. At kumpleto sila, oh. So yung So yung bata, pag niyaya akong mamasyal ngayon, May tracking device. dapat, no? Dapat, di ba? Tsaka pito. Actually, pito is the kailangan talaga. cheapest pero effective. Kaya lang problema kahit di emergency pito na pito naman. Binigyan mo pito ng pito. Pero excited na gagamitin mo na talaga yung pito, wala na, sila na. At kapista na po ng 3 haring mago o ang tinatawag na Epiphany sa darating na linggo. Kaya naman sa Mexico, sinasabayan ito ng taunang paghahanda ng higanting king cake. 2,000 panadero ang nagtulong-tulong sa paggawa ng pinagdugtong-dugtong na king cake na kanilang ginamitan ng libo-libong kilo ng harina, asukal at marmalade. Ito na ang ika-5 taon nang naghanda sila ng king cake para sa publiko at libo-libong kababayan nila ang nakakain nito. Ang paghahanda ng king cake sa Mexico, bahagi ng kanilang pag-aalaala sa 3 Kings sa bubisita kay Baby Jesus sa Sabsaban. Inintay ko para medyo sexy yung design ng cake nila eh. King cake ng king cake. Pero parang ano lang siya, parang fashion, parang flat bread. siya na may matamis na puno, Ang siksik. Pero nanalo. Parang mamon. Parang mamon, ano? Matigas na parang kulang sa ingredients. Wow, may. Para daw parang yung Kagat kasi. Ay, choosy pa yung mga nakilibre. Parang hindi siya okay. Sa China naman, opisyal na nagbukas ang inaabangang Ice and Snow Festival doon. Ice castles, cartoon characters at Marilyn Monroe ice sculptures ang ilan lamang sa mga makikita doon.
na pinaiilawan pa ng maukulay na ilaw. Ang mga ginamit daw na yelo at niebe sa main venue, katumba sa mahigit 300 standard-sized swimming pools. At biruin ninyo, 120 million Chinese yuan o mahigit 837 million pesos ang ginastos para dito. Bukod sa Ice Wonderland, isang reindeer parade din ang ginanap doon kung saan 5 maliliit na reindeer ang nagmarcha sa kalsada. It's Prancer and Dancer. Snow White ba yun? Wala bang promo ngayon dyan? Sikip din yun. Harbin, China. Kaya yan ang sasakyan mo papunta ng China. Kaya yata lumilipad din ng cheap flights. Baka Baka wala, magtitrain ikaw ka ka pa. Baka dumating doon, nanigas ka na. Oo, nga. Si Rudolph doon. O yan, tamang-tama naka-long sleeve siya dahil malamig ang ating balita. Narito si Lou Andy. Good morning, Lou. Magandang umaga po mga kapuso. Samantala, inununsyo naman ng kapuso host si Pia Guanyo na magiging mommy na siya. Sa noontime show na Eat Bulaga, kinumpirma mismo ni Pia na siya ay 5 weeks pregnant na. Narinig na rin daw niya na sa kanyang check-up ang tibok ng puso ng kanyang baby. Patuloy pa rin naman daw na magtatrabaho si Pia hanggat kaya pa niya, pero paghahanda na daw niya ang paglaki ng kanyang tiyan. Hiling daw nila ng asawang si Steve Mago na maging malusog ang kanilang baby at wish din nilang boy ang kanilang magiging anak. Congratulations! Congratulations, Pia. Oh, ayan. Kayo, wala kayo announcement? Wala pa. Sabi nga ng UN, baka magka-baby boom sa mga evacuation center. Sa Cagayan. Kasi malamig May na nagpunta ba dito sa Cagayan? Wala. Wala. Wala naman eh. Okay, Gigi Arago, welcome home at bon voyage kay Eloy sa Alarcon, Gonzales. Ayan. Bernard Ramos, yung isa sa mga taga-subaybay natin sa Amerika. Get well soon. Baka Igan, tutok lang. Dito sa pinakamasayang morning. Market. Oo nga, I like Feel good, ah. Yun lang. Oo nga eh. Umaga. Right? Sabi Sa telebisyon. Tituan. Hey, I love the nightlife, yes I do. It's so much fun. And before you